kailangan unawain nyo itong dalawang babala ng Panginoon pagdating po sa pera at sa kayamanan. Unang-una, money is a terrible master. Kapag ang pera naging amo mo, magiging alipin ka nito. May dalawa pong paraan para gamitin natin ang pera. Tandaan niyo po ito. Una, para pagandahin mo ang buhay mo dito sa mundo. Pero pangalawa, ang pera ginagamit din minsan pangsukat ng ating pagkatao. Maganda po na merong kang pera para umayos ang iyong buhay dito sa mundo. Kailangan mo ng pera para makakain ka, para makapag-aral ang mga bata, para makapag-enjoy ka dito sa buhay na ito. Pero madalas, ang ibang tao nagkakamali. Ginagamit nila ang pera at ang kayamanan dun sa pangalawa. Ginagamit nilang pangsukat ng kanilang pagkatao. Ginagamit nilang pangsukat ng kanilang buhay. Kala ng mga iba, dahil wala silang pera, wala na silang kwenta. Maaaring ang tingin ng ibang tao sa iyo, wala kang kwenta, pero hindi mo naman dapat paniwalaan yung kanilang paniniwala, yung kanilang opinyon tungkol sa iyo. Yan ang problema ng napakarami sa atin. Masyado nating pinaniniwalaan yung tingin ng ibang tao tungkol sa atin, imbes sa paniwalaan natin kung ano ang tingin ng Diyos sa atin. More money will not make your life more meaningful. Pagkadami-dami man ng iyong pera, hindi yan ang paraan para maramdaman mo na makahulugan ang iyong buhay. Hindi ibig sabihin na mas marami kang pera na magiging mas masaya ka din. Alam po natin yan, na ang tuwa ng pera sa umpisa lang, panandalian. Pero kalaunan, nagiging pabigat na yan. Nagiging problema na sa iyo. Kung talaga bang ang pera siyang nakakapagpasaya sa atin, bakit ba ang daming mga magkakamag-anak, ang daming mga magpapamilya hanggang ngayon nag-aaway-away? Bakit yung mga ibang magkakapatid, kaya nilang kamuhian ang bawat isa dahil lang sa pera? Bakit yung mga magpipinsan-pinsan, nung napakasaya nila nung bata sila, dahil lang sa mana, dahil lang sa pera? Kaya po nilang murahin ang bawat isa. Kaya nilang magtanim ng sakit ng loob sa kanilang puso. See, huwag niyong gagawing amo ang pera. Gamitin niyo lang ang pera. Kaya nga po, sabi ni Jesus, mahirap magkaroon ng dalawang amo, ang Diyos at ang pera. Magandang itanong po ito, sino talaga ang aking amo? Sa puso mo, anong pinaniniwalaan mo? Kung ang pera ginawa mo ng amo, mag-alala ka. Sasakalin ka niyan. At hindi darami ang pera pag yan ang pinaglilingkuran mo. Mauubos yan at mapapasama ka pa. Amen? Pero pag ang Diyos ang iyong amo, mapapabuti ka na at aapaw pa ang kanyang grasya sa iyo. Tandaan niyo po, balikan niyo ang kwento sa Biblia. Ang mga tunay na naglilingkod at tapat sa Diyos, pinupuno niya ng napakaraming kayamanan. Si Abraham, napakarami niyang mga naging alaga, napakarami niyang mga naging ari-arian. Si Haring David, si Haring Solomon, dumami ang kanilang kayamanan, lumawak ang kanilang kapangyarihan. Si Job, kahit na sinubukan siya ng Diyos, dahil naging tapat siya sa Diyos, anong ginawa ng Diyos? Yung nawala sa kanya, dinobli pa niya. Kaya nga, yan ang pinapaalala sa atin. Bakit ka naghihirap? Kasi hindi ang Diyos ang iyong amo, hindi ang Diyos ang iyong pinaglilingkuran, kung hindi ang pera. Do not make money your master, but use it only as a tool. Amen? Pangalawang babala, money will distract you for your true purpose. May tunay tayong layunin. May kahulugan bakit tayo nabubuhay dito sa mundo. Para magbigay ng kapurihan sa Diyos. Para paigtingin, palalimin, patibayin ang ating ugnayan sa Diyos. Ginawa tayo ng Diyos para mahalin natin siya. Ginawa tayo ng Diyos kasi mahal niya tayo. At pag minamahal mo ang pera, nawawala ang tunay na kahulugan at layunin ng iyong buhay. Maaaring mayaman ka financially, pero pag nakalimutan mo ang Diyos, patay na ang iyong kaluluwa. Iiwan mo din ang perang yan. Pero sino makakaharap mo bandang huli kung hindi ang Diyos? May isang paraan lang para maging mayaman. Tandaan niyo po ito. Yun ay ang palaging sundin ang kagustuhan ng Diyos.
Pag ang pera hinahabol mo, tandaan niyo po, parang itong paru-paro. Aalis sa'yo, iiwasan ka. Pero ayusin mo ang buhay mo. Gawin mong mabuti. Gawin mong mabango ang iyong pagkatao. Mabibigla ka. Ang pera, ang kayamanan, ang pagpapala, yan ang lalapit sa iyo. Kung inaayos mo mabuti, inaalagaan mo ang grasya na binigay ng Diyos sa iyo, huwag kang mag-alala. Yung kayamanan, yan pa ang lalapit, yan pa ang pupunta sa iyo. May napanood po akong interview, bilib na bilib po ako. Ito pong may-ari ng Anito Motel. Hindi ko po alam kung alam niyo yung mga motel na yon, no? Pero sikat na sikat po sa Maynila yan. Ginagamit po pang short time. Ginagamit po yan. Alam naman natin ng mga nagtatago ng kanilang relasyon. Yung po mga motel na ito, kumikita daw po ng tig to 2 million pesos a day. Pero yung may-ari na konsensya, dahil talagang deboto pong Kristiyano, na-realize po niya dahil sa mga motel na ito, yan na nagiging dahilan bakit po ang daming nagkakahiwalayan, ang daming mga infidelity, ang daming hindi nagiging tapat sa kanilang mga asawa. Meron din po na nagiging dahilan ng mga motel sa incest, sa rape, sa pagkaabuso po sa droga. Kaya po, dahil dito, itong may-ari, minabuti po niya na ipasara na lang yung mga hotel. Napakahirap po na bitawan mo ang 2 million pesos a day. Di po ba? Pero kahit na mahirap man po ito, kahit na malaking pagsubok sa kanila, payapa daw po sila sa kanilang puso, sa kanilang kaluluwa. Ang sabi po, Anito Motel is closing for the glory of God. Maaaring walang gantimpala financially yung kanilang ginawa, pero may gantimpala naman po ito sa kanilang kaluluwa, sa kanilang pagkatao. At tandaan po natin ang kayamanan. Hindi lang po pera. Ang kayamanan din ay yung payapa ang iyong kaluluwa at konsensya. Amen? Ang kayamanan ay yung nararamdaman din ng kapayapaan ng iyong pangangatawan. Mga kapatid, alam ko po, gusto nating lahat na mabless financially. Pero pag inaasa mong magkaroon ng pera, lalo pang mawawala yan. Iiwasan ka niya. Isang mabisang paraan para mabasbasan ka ng Diyos ay ang sundin mo ang kanyang kagustuhan. Balikan niyo ang dasal ng Ama namin. Wala kayong makikita doon na humingi ng kotse, ng bahay, ng alahas, ng pera. Pero anong sabi niya? Sundin ang kagustuhan mo. Bigyan mo kami ng kakanin namin araw-araw. Naway mapatawad namin ang mga nagkasala sa amin. Umpisahan niyo po na gawin ang mga bagay na ito. And I tell you, God will bless you immensely. Kaya tandaan po natin, huwag tayong magpapaalipin sa pera. Gamitin mo lang ang pera. Tandaan mo ang tunay na kahulugan ng iyong buhay. Pagbigay ka ng kapurihan sa Diyos. Sundin mo ang kanyang kagustuhan. Hindi kanya papabayaan. Pupunuin kanya ng kanyang pagpapala ngayon at magpakailanman. Paano mo malalaman ang tunay na pagkatao ng mga pamilya mo, ng mga kamag-anak mo? Ito po yung gawin nyo. Pagmasdan nyo sila kapag may lamay, kapag may patay sa pamilya nyo. Lalong-lalo na tingnan nyo kung ano yung ugali nila pagdating sa pera. Napakarami ko pong nakakausap, napakarami pong nag-open up sa akin. Nalalaman nila ang tunay na ugali ng mga kamag-anak nila pag may patay. Lalong-lalo na pagdating sa paghawak sa pera. Yung dati, akala nila ang bait-bait. Pag may namatay at pag pera ng pinag-uusapan, lumilitaw yung pagkaganid, lumilitaw yung pagkamakasarili, lumilitaw yung kanilang takawan sa pera. Kamukha po nung isang kaibigan ko, namatay po yung kanyang asawa, yung lalaki. Hindi po niya alam, habang nandun siya sa loob ng bahay, inaasikaso lahat para sa mga bisita. Yung kapatid daw po nung kanyang asawa, nasa labas. Inaabangan, sinasalubong yung mga tao, may sarili po silang paghingi ng abuloy. Kaya po pala, pagdating na sa loob, wala nang binibigay. Hindi man sinabi sa asawa. Kung hindi po natuklasan, hindi po sisitahin. Noong sinita, doon lang sinabi, nagsisinungaling pa. Ano ang sabi? Nag-iipon daw para kung may susunod na mamamatay, meron daw silang gagamitin na pera. Totoo ba? Talaga ba? Ang totoo, pinag-iinteresan ang pera. Di po ba? O kaya naman, inopen up din po ng isang kaibigan ko. Pagkatapos namatay ng kanyang asawa, dito po niya nakita, napakakwenta ng partido ng lalaki. Lahat pinapagastos doon sa kanyang asawa.
Gumawa pa sila ng kwenta. Sinulat nila sa papel lahat. Kapatid nila. Anak nila yung namatay. Bakit pati naman yon? Sisingilin mo. Ang liliit na mga bata. Wala na yung tatay nila. Tapos, ang iniisip pa rin nila, pera. Habang naman sila, ang gaganda po ng buhay. Nasaan yung awa? Nasaan yung malasakit? Meron pa. Pagkatapos po nilibing ng patay, pumunta pa doon sa opisina. Tinatanong po kung meron pa daw matatanggap yung patay. Gusto nila silang makakuha ng pera. Di po ba nakakalungkot yun? Bakit ba kung sino yung mga mayayaman, sila pa yung gahaman? Bakit kung sino pa yung meron, sila pa yung ganid? Sila pa yung matakaw sa pera? Di po ba? Kasi may kasabihan, money brings out the animal in us. Remember that. Money brings out the devil in us. But not just money. The desire for money. Yan yung sinasabi sa Biblia. Yan ang pinag-uugatan ng lahat ng kasamaan. Kaya mag-ingat tayo pagdating sa pag-asam sa pera, sa kayamanan. Pero ano ang pinapaalala ng ating Panginoon? Ang ganda. Sabi niya, use filthy money to make friends for yourself. Ano ang layunin ng pagkakaroon ng pera, ng kayamanan? Hindi para ipunin, pero gamitin mo ang pera para sa pagkakaibigan, para sa pagmamahal, para lumitaw, mapakita mo ang malasakit. Ang magandang paggamit ng pera ay makikita mo kung sa pamamagitan niyan, kayo ay mas lumalapit sa bawat isa. Mabuti ang kayamanan kung ito ay nakakatulong sa inyong pagsasama, sa inyong pagkakaisa. Ang maruming pera, lumilinis kung nagiging mabuti kang tao sa pamamagitan niyan. Tandaan niyo po yan. Kaya nga, sabi din po ng Panginoon sa atin, ang pera, ang kayamanan na nauubos dito sa mundo, isang pagsubok yan, isang test yan. Kung pagkakatiwalaan ka ba ng Diyos ng tunay na kayamanan. If you are not trustworthy with dishonest wealth, the Lord will not trust you with true wealth, sabi niya. Kung dito pa lang nga sa mundo, hindi mo na kayang hawakan ng mabuti, nagiging masama ka na dahil sa mga pera o grasya na pinagkakalob ng Diyos. Paano ka pa niya bibigyan ng tunay na kayamanan? Ano yung ibig sabihin nun? Paano ka dadalhin ng Diyos sa langit? Kung dito dahil sa pera, ang dami mong mga kaaway. Mga pamilya mo, mga kamag-anak mo, sumasakit ang loob sa iyo. Imagine niyo po yun. Pagdating mo sa langit, nandun yung mga kamag-anak mo, makita ka. Magsama-sama kayo, ano mangyayari sa inyo? Di nagsabunutan kayo. Di nagsuntukan kayo. Di po ba? Kaya nga, kung gusto mong maging masaya, ang susunod mong buhay, dito pa lang. Gawin mong masaya, gawin mong mabuti ang iyong buhay kasama ng iba. Para pagkatapos ng buhay mo dito, pagdating mo dun sa langit, magiging masaya kayo sama-sama. Paano ka dadalhin ng Diyos dun? Di po ba? Kung alam niya, dahil sa'yo, nagkasala ang mga ibang tao. Tanungin natin ang ating sarili. Ano bang ginagawa sa akin ng pera? Ano bang ginagawa sa akin ng aking mga kayamanan? Kung pinapasama ka niyan, pakaisipin mo, magbago ka. Yang kayamanan na pinagkakaloob ng Diyos sa iyo, isang pagsubok yan. Kahit na wala kang kayamanan, kahit na wala kang pera ngayon, sinusubukan ka ng Diyos. Ano ba ang iyong ugali? May kasabihan nga, sabi po, there are 2 times we are tested. Our patience when we have nothing, and the humility when we have everything. Kapag wala ka, ikaw ba ay nagtsatsaga? Ikaw ba ay nagpapasensya? Pero pag nandyan na lahat sa iyo, are you humble? Mapagkumbaba ka pa rin ba? Huwag tayong magpapatukso sa pagnanasa, pagnanais sa pera at kayamanan. Dahil yan, mauubos din yan. Dahil yan, mawawala din yan. Sandali lang ang buhay mo dito sa mundo. Pagpapalit mo ba ang iyong kaluluwa para sa papel lang? Pero alam mo, ang iyong kaluluwa sa susunod na buhay, forever yan. Magpasawalang hanggan. Pakapiliin natin
kung ano ang gagawin natin sa ating buhay. Pasalamat ka kung pinagkakalooban ka ng Diyos ng kayamanan. Pero sa pamamagitan ng kayamanan na yan, magsumikap ka na mas maging mabuti ka pang tao. Para saan ang kayamanan na pinagkaloob ng Diyos sa atin? Hindi para ipunin, pero ang kayamanan at pera pinagkakaloob sa atin ay para tayo'y mas maging banal. Minsan merong isang kwento tungkol sa isang bilyonaryo. At tinanong po siya sa isang interview, ano po yung pinakamasayang karanasan nyo sa inyong buhay bilang isang bilyonaryo? At sumagot naman po itong mayaman. Sabi niya, na sa kanyang buhay, meron siyang 4 na karanasan na kung saan naramdaman niya ang tuwa at saya. He has experienced these 4 stages of happiness. Yung una, sabi po niya, ay nung nakaipon siya ng kanyang unang milyon. Sobrang saya niya dahil milyonaryo na siya. Pero hindi daw po nagtagal yung kanyang tuwa. Yung pangalawang karanasan niya, the second stage, ay nung sobrang dami na niyang pera, nagumpisa po siyang mangolekta ng mga ari-arian, ng relo, ng kotse, lupain. Pero hindi rin po nagtagal yung kanyang tuwa at saya dahil nagsawa siya dito sa mga bagay-bagay na ito. Yung pangatlong karanasan niya, or the third stage of his happiness, ay nung daw natatalo niya yung mga kakompetensya niya sa negosyo. Nung nakakakuha na siya ng napakalaking business deal at halos lahat ng mga tao sa kanya na bumibili. Pero pagkatapos ng success o nung tagumpay na yon, panandalian lang na lumipas. Malungkot na naman siya. Itong pang-4 o kahuli-hulihan na karanasan niya ng tuwa, dito daw po niya nalaman ang saya na nagtatagal. Nung minsan daw po, inanyayahan siya ng kanyang kaibigan na mag-donate ng wheelchair sa mga batang lumpo, may sakit. Sabi po nung kaibigan niya, sumama siya na magbigay ng mga wheelchair. Bumili daw po siya ng mahigit 200 wheelchairs at pumunta po sila doon sa hospital. Hindi po niya makalimutan yung karanasan na yon. Bakit? Dahil nung binigay daw po niya yung mga wheelchair dito sa mga bata, makikita niya po yung tuwa dun sa muka ng mga bata. Their faces were glowing with happiness. At para daw nahawa siya dun sa tuwa at galak ng mga bata, nakatanggap sila ng tulong. At hindi po niya makalimutan, nung papaalis na siya, meron pong isang bata na naka-wheelchair. Hinawakan yung kamay niya. Yumuko siya, kinausap po niya yung bata, tinanong niya, may kailangan ka pa ba? At sabi po ng bata, wala po. Gusto ko lang kayong tignan ng mabuti. At gusto kong maalaala ko yung mukha niyo dahil pag wala na ako dito sa mundo, pag namatay na ako, at kung mapupunta man ako sa langit, gusto ko po kayong ulit makita. Ayaw ko kayong makalimutan. Ito daw po yung pinakamasayang karanasan niya sa buhay niyang bilang mayaman, bilang bilyonaryo. Bakit po kaya itong si Mateo, sa sobrang dami ng kanyang pera din, bilang isang tax collector, bilang tagahawak ng kayamanan, kaya niyang iwan lahat ng iyon para sumunod sa ating Panginoon? Isang dahilan ay dahil hindi siya nakakakuha o nakakaranas ng tuwa at saya doon sa pera at doon sa kayamanan. Naramdaman niya sa puso niya, may iba pang makakapagpuno ng hinahanap ng kanyang puso. Nakita niya ang ating Panginoon na ang Diyos lang ang makakapagbigay ng tunay na tuwa na nagtatagal. May iba pang pagmumulan ng ating tuwa at saya. Ano po yun? Yun yung iyong pag-aalay ng iyong sarili. Paglilingkod, service, mission. We experience a different kind of joy and happiness when we give ourselves to others. And our joy can only be completed through the grace of God. Tandaan niyo po yan, na ang tuwa nabubuo, nagiging ganap pag nandyan ang Diyos sa iyong buhay.
Yes, my dear friends, money can give you satisfaction. Yes, my dear friends, wealth can buy you pleasure. And yet we know the truth that money, wealth, and possession cannot give you contentment, cannot give you peace. Amen? Meron pong lumapit sa akin isang misis, umiiyak dahil kahit na ang kanyang asawa naging sobrang yaman na, nagkaroon ng kapangyarihan, kahit na ang kanilang pamilya, mabibili niya nila, ano man ang gusto nila, mapupuntahan nila, saan man ang gusto nila, hindi po sila masaya. Dahil kahit na merong pera, kahit na merong ari-arian, ano po ang naging kapalit nun? Nawalan ng oras itong ama sa kanyang pamilya. At kahit na tinatambakan sila ng pera, kahit na binibigay sa kanila lahat ng gusto nila, anong nangyari? Naging unfaithful, hindi naging tapat yung kanyang asawa sa kanya. Nabigla na lang po yung misis na nalaman niya merong binabahay na iba yung kanyang asawa. Dahil may pera, kayang ipagrenta ng kondo itong kanyang babae. Kayang bigyan ng allowance monthly. At sinasabi ng kanyang asawa, ano bang nirereklamo mo? Hindi ko naman kayo pinapabayaan Binibigay ko naman lahat ng luho nyo, lahat ng gusto nyo. Pero hindi po maintindihan nitong ama, nitong lalaki, kung ano talaga ang kailangan ng misis niya at ng kanyang mga anak. Ang kailangan lang nila ay isang mabuting ama, isang tapat na asawa. Na kahit na sobrang dami ng iyong pera, di ba? Di ka naman makakabili ng isang mabuting ama. Kahit na nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kayamanan ng mundo, hindi ka makakabili, makakakuha ng isang tapat na asawa. Kahit na nasa inyo na ang lahat, hindi yan ang sagot para mabuo ang pamilya at para maranasan ang pagmamahalan. Di po ba? Kaya napakaganda po nung nabasa ko. Sabi, money is a good fuel, but it is never a good finish line. Kailangan natin ang pera Di po ba? Kailangan natin ang kayamanan. If you want to experience the best things in life, you need money. And yet, not all of the best things in life can be bought with money. Maaaring tutulungan ka ng pera, ng kayamanan, malayo ang iyong mararating. Pero hindi naman ibig sabihin na matatapos sa tuwa, sa saya at galak, lalong-lalo na sa kapayapaan ang iyong buhay sa pamamagitan lang ng pera. Tandaan niyo po yon. Magandang gasolina, magandang kagamitan ang pera at ang kayamanan. Pero hindi matatapos ang iyong buhay sa tuwa, sa saya at kapayapaan sa pamamagitan lang ng pera. Tandaan natin na ang pera at kayamanan maiiwan dito sa mundo. Pero ano ang dadalhin mo sa susunod na buhay? Kung hindi yung mga bagay na iyong ginawa dito sa mundo. Nag-ipon ka nga na maraming pera, pero nagkulang ka sa pag-iipon, sa paggawa ng kabutihan. Remember, there is a fifth stage of happiness, and that is everlasting joy in heaven. Lahat ng ating mga nararanasan na tuwa at galak dito sa mundo, lilipas, mawawala, magsasawa tayo. Kaya nga, magandang paghandaan ang susunod na buhay natin, ang buhay sa kalangitan. Mga kaibigan, gamitin niyo ang pera. Huwag kayong magpagamit sa pera. Tandaan natin, walang ibang makakapagpuno ng ating tuwa kung hindi ang Diyos.